Ang unang reyna, isinulat ni In That Corner. Ikalawang kabanata. Cebu, USA, buwan ng Nobyembre, taong 1905. Naitatag din ng organisasyon para sa mga babaeng manunulat at mamamahayag. Tinawag ko itong tingog o boses, na naglalayon na marinig ang boses at maipakita ang kakayahan ng mga kababaihan. Nakakatawa lang na pinayagan ng mga Amerikano na makapag-aral sa tersyaryo ang mga babae. Ngunit takot naman ang mga ito na magsalita. Para saan pat ang mga babae kanilang hinayaan na makahawak ng diploma? Hindi naging madali ang pagtatag ko sa organisasyon. Ngunit nagpapasalamat ako ng marami sa mga taong handang sumuporta sa nais kong mangyari. Dumaan ang mga araw. Naging kilala ako sa loob ng pamantasan. Maging ang iba pang kasapi ng organisasyon namin. Natutuwa ako na kahit papano'y may nagbabasa ng mga akda naming artikulo. Cebu, USA, buwan ng Abril, 1906. Nagtapos ako ng kolehiyo sa taong to. Hindi madali sa akin na iwan ng lugar na nagpakilala sa akin sa una kong pag-ibig. Halos maluha ako nang sakay na ako ng karwahe ni Papa. Hawak ko ang aking diploma. Tanaw-tanaw ang istruktura ng pamantasan. Punong-puno ng pag-ibig ang aking puso. Hindi ako makapaniwala na may hawak ng diploma sa kolehiyo ang isang babaeng kagaya ko. Ang tagumpay ko'y tagumpay rin ng aking ina na hindi nabiyayaan ng ganitong karangalan sapagkat nabuhay siya sa panahon kung saan ang mga kababaihan ay hinuhubog bilang tagasilbi lamang sa kanilang esposo at magiging mga anak. Ang isa pang dahilan ng aking galak ay ang daan na pinanday ko kasama ang iba pang mga babae para sa isang pagbabago na pakikinabangan sa hinaharap. Natutuwa lamang ako, Mama. Umalis ako ng pamantasan na may naiwang mahalagang bagay para sa susunod na henerasyon ng mga babaeng mamamahayag. Tumataba ang aking puso sa tuwing niisip ko yun. Inilaban mo ang iyong nais at hindi nagpatinag sa mga pangdadaot ng iba. Kapag nakikita kita, pakiramdam ko'y nagawa ko ang tama sa pagpapalaki sa'yo. May ngiti sa aking labi, kasing tamis ng handa ng panghimagas ng aming mga kasama sa bahay. Natapos ko na ang kolehiyo, ngunit alam ko na sa labas ng matatayog na pader ng pamantasan, magsisimula ang totoong laban. Naglaan ako ng 1 buwan sa pakikipaghalubilo sa mga mamamayan. Tinuruan ko rin ng mga paslit na aking nakakasalamuha sa pagbabasa at pagsusulat. Ako'y labis na nalulungkot pa rin sa mapait na katotohanan na may mga inosenteng batang hindi makatuntong sa paaralan dahil lamang sa estado nila sa buhay. Hindi kita maintindihan, Eleanor. Nandito naman kami ni Corazon. Ngunit mas nanaisin mo pang makipaghalubilo sa mga alipin? Ni minsan, hindi sumagi sa isipan ko na maririnig ko ito sa nakababata kong kapatid na si Juliana. Juliana, hindi ko gusto ang tono ng iyong pananalita. Bakit, Eleanor? Masakit bang marinig ang mga sinasambit ko? Inakala ko na ngayon nakapagtapos ka na ng pag-aaral ay magiging totoo ka na sa amin ni Corazon. Juliana, sa tingin ko'y nagkakamali ka lamang sa iniisip mo. Hindi porket tapos na ako sa pag-aaral ay pipirmi na lamang ako sa bahay at makikipaglaro sa inyo. Huwag mo sanang masamain. Nais kong makasama kayo. Mahal ko kayong dalawa. Ngunit kayo'y abala sa pag-aaral at ako'y
May ibang misyon na nais gawin habang nasa paaralan kayo. Hindi mo kargo ang mga anak ng alipin, Eleanor. Hindi mo sila kadugo. Sila'y mga kapwa natin Pilipino, Juliana. Iisa ang lahi natin. Maswerte tayo't nasa maayos na kalagayan ng ating pamilya. Kaya normal lang na tulungan natin ang ating mga kababayan na salat sa buhay. Nais mo bang maging bayani kagaya ni Gat Jose Rizal, Eleanor? Iyon ba ang nais mo? Nais mo bang mapahamak kagaya ng mga namayapa nating bayani? Kung sa anong paraan upang makatulong ako, tutulong ako, Juliana. Sana ay maintindihan mo na hindi lamang sa atin umiikot ang mundo. Hindi porket hindi napapaulanan ng bala ang ating bahay ay babaliwalain na natin ang putok sa labas. Nais kong pakinggan mo ko. Walang mawawala kung nais mong tumulong. Pero malaki ang maaaring mawala kung magpapakabulag ka sa katotohanan na nakikita mo. Siguro nga ay nagkamali ako. Naging tutok ako sa pagtuturo sa ibang tao at hindi ko napansin na may kailangan din akong gabayan ng mga kapatid sa loob ng bahay. Mabuti na lamang at kinausap ako ni Juliana sa kanyang hinaing. At napaliwanagan ko agad siya sa aking parte. Umaasa ako na may intindihan niya ako. Matapos ang isang buwan na pagtuturo, ay natanggap ako sa isang periodiko. Maliban sa pagiging anak ng tanyag na manggagamot, ay kilala na raw nila ako dala na rin ng nagawa ko sa pamantasan. Naging malaking dahilan yun para tanggapin ako sa Bidlisio, ang kauna-unahang limbagan ng mga dyaryo sa probinsya ng Cebu. Magmula nang magtrabaho ako sa Bidlisio, ay may natatanggap na akong sulat galing sa mga hindi ko kilalang personalidad. Karamihan sa kanila ay mga may bahay na nagpapasalamat sa mga artikulong naisulat ko sa pahayagan. Natutuwa ako kapag nababasa ko yun. Abala ako sa mga nais kong mangyari para sa pagkakaroon ng individualidad ng mga kababaihan. Sa edad nga na 21 anyos, ay nagkaroon na ako ng sarili kong kolum sa pahayagan. Nagpupunta ako sa liblib na lugar, nakikipag-usap sa mga kababaihan at pinangakuan na maririnig ang mga hinaing nila. Mas lumawak ang aking nakita na realidad. Mas lalo naman akong nakaramdam ng lungkot. Nais kong baguhin ang buhay ng mga bata at matatanda na aking nakakasama kapag ako'y nagtatrabaho sa mga mahihirap na pamayanan. Ngunit papaano? Papaano ko gagamutin ang sugat na tinamo nila sa mapait na realidad? Cebu, USA, buwan ng Hunyo, taong 1907. Nakatanggap kami ng balita tungkol sa plano ng mga Amerikano sa kapangyarihan na gumawa ng isang zoo. At imbis na mga hayop ay mga tao, yung mga katutubo, ang magiging atraksyon sa naturang zoo. Taong 1904, sa Missouri, Estados Unidos, ay may ginanap na isang eksposisyon kung saan ang mga katutubong Filipino ay ginawang hayop na atraksyon. Naging laman ng balita na ito sa buong bansa. Ako'y nangilabot sa tingin ng mga Amerikano sa aming mga Filipino. Kay barbaridad, gagamitin lamang nilang hayop sa sariling bansa ang mga katutubong Filipino. Talagang namuhi si Ginoong Mercado, ang tagapamuno ng pahayagan na aking pinagtatrabahuhan. Tsak na ba ang balitang yan, Ginoo? Si Lorenzo, kasama ko. Umuwi rito ang isa sa aking mga kumpanyero. Siya'y kasapi ko ng komite na nagpulong patungkol sa gagawing atraksyon. Balak pata nilang dalhin sa bansa ang kababuyan na kanilang ginawa noon. Hindi ko maaatim na makita ang ating mga katutubo na tinatratong hayop upang malibang ang mga huwad na Filipino.
Hindi pa naman nasisimula ng proyekto, hindi ho ba? Ako'y nagsalita na. Sa susunod na buwan na ito sisimulan. Humingi na ng 50,000 piso ang Amerikanong pinuno ng walang kwentang proyektong to. Bakit hindi natin to pigilan? Nagtingi na ng mga kasama namin sa silid sa akin. Eleanor, isang kalokohan ang iyong suhestyon. Si Fabiano. Anong nais mong mangyari sana, Eleanor? Isalaysay mo ang iyong naisip. Tila'y pumapabor sa akin ang aming agalon. Ang sa akin lamang, ay, total nasa pahayagan tayo. Bakit hindi natin yun ibalita sa buong probinsya? Natitiyak ko na maging ang sa ibang probinsya ay may tumututol din sa naisip na atraksyon ng mga nasa gobyerno. Bakit hindi natin iparamdam sa kanila ang ating pagtanggi sa kanilang nais? Walang mangyayari kung tayo tatahimik na lamang dito. Magmamaktol at wala namang gagawin. Hindi sila agad nakasagot. Nais mo bang kalabanin ng gobyerno? Si Fabiano ay mukhang hindi sang-ayon sa aking nawika. Nais ko lang marinig nila ang ating hinaing. Wala naman natang masama kung tayo pagkalaban pa rin sa kanila ang iyong gagawin. Hindi makakabuti sa imahe ng ating periodiko. Mag-4 na taon pa lamang tayo. Paslit na paslit pa sa industriya. Pag-iinitan nila tayo. May punto ka dyan, Fabiano. Kay bilis magbago ng opinyon ni Ginoong Mercado. Eleanor, saka na lamang tayo kumilos kung pati ang mga naglalakihang periodiko sa kabisera ay magsasalita na. Mas mainam na hakbang yun. Paliwanag ni Fabiano sa akin at ako'y hindi na sumalungat pa. Sa mga sumunod na linggo ay naglabasan nga ang mga reklamo na nakabalandra sa 4 na naglalakihang pahayagan sa buong bansa. Ang El Filipinas, The Daily News, Manila Ngayon, La Sociedad de la Filipinas ay mariin na tinutulan ang mga naunang plano para sa darating na atraksyon. Nakarating ang pag-aaklas sa pinakamataas na namumuno sa bansa, ang Gobernador General na si Thomas Ludwig. Kaya naisipan nitong atasan ang nooy sekretaryo ng komersyo na si Benjamin McKinley na ibahin ang naunang plano. Nang si McKinley na ang namuno, ay imbes na atraksyon upang pagpiestahan ng mga katutubo, ay naisipan na lang nitong gawin ang isang malaking pista kung saan maaaring ipagmalaki ng iba't ibang probinsya ang kanilang mga gawa. Sa pamamagitan nito ay mapapataas pa ang ekonomiya ng bansa, lalo na't kasali sa gagawing pista ang mga karatig bansa sa Asya. Mas kaaya-aya nga ang naisip nila kung ikukumpara sa nauna. Imbis na 50,000 ang hiningi ng subsidiya sa gobyerno, ay mas niliitan na lamang na hindi aabot sa 10,000. Naglipo na lamang sila ng karagdagang pera sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga naglalakihang kumpanya ng bansa at sa pinaplanong paghahanap sa magiging reyna ng pista na idadaan sa publikong halalan. Cebu, USA, buwan ng Disyembre, taong 1907. Ikaw ang nais na maging reyna ng Cebu ng iyong tiyo Joaquin. Lalahok ka sa patimpalak ng reyna ng pista ng Pilipinas. Si Tiyo Joaquin na pinsan ng aking ina, ang gobernador ng probinsya. Nakarating na sa aking tiyo ang tungkol sa malaking pista na gaganapin sa kabisera ng bansa. Pinapalahok ang mga dalaga mula sa De Buena Familias ng iba't ibang probinsya. Ngunit mama, bakit ako? Bakit hindi ang aking pinsan ni si Charito? Mas maganda at matangkad siya sa akin. At isa pa'y, anak siya ng gobernador. Mas karapat dapat siya kung ikukumpara sa akin. Hindi nasusukat sa ganda ang pagiging reyna, Eleanor. Subalit, paano nga ba ang isang reyna, mama? Ang tanging dahilan ko kung bakit ayaw kong tanggapin ang alok ng aking tiyo ay sa kadahilanang wala kong alam kung paano maging reyna. At ayokong tanggapin ang isang parangal na hindi ko naman alam kung paano gamitin. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun ang katangian ng isang reyna. Kung paano mo ipaglaban
ang karapatan ng mga kababaihan sa mura mong edad. Kung paano ka manindigan sa iyong paniniwala. Ang reyna ay hindi lamang palamuti. Isa siyang huwaran, isang inspirasyon. Nasa iyo ang mga katangian na yon, Eleanor. Ngunit mama, paano kung hindi ko po kayanin? Ayokong ipahiya ang probinsya natin. Sapat na ang mga nagawa mo para sa mga kababaihan dito. Kahit na umuwi ka mang bigo, may tatanggap at papalakpak pa rin sa'yo. Hindi ako nakaimik. Ayokong biguin ang mga taong mahal ko. Isipin mo na lamang, dala-dala mo ang pangalan ng buong probinsya. Ang boses mo ay hindi na lamang boses mo, kundi boses ko, ng mga kapatid mo at ng mga iba pang babae na nais mong marinig ng ibang tao. Ang sinabi ng iyong tiyo, maliban sa mga Amerikano'y, nandoon din sa patimpalak na yun. Ang mga taong galing pa sa ibang panig ng Asya. Kapag ikaw ang nanalo, may pagkakataon na ikaw ay makalapit sa mga presidente. Hindi lamang sa buong Pilipinas, maririnig ang boses mo, kundi pati na sa ibang bansa. Hindi mo ba yun nais, Eleanor? Alam na alam ni Mama kung anong makapagpapapayag sa akin. Naiisip ko nga, ako yung tipo ng tao na napakatayog mangarap. Masyado siguro akong ambisyosa, kaya ako tinanggap na maging reyna ng aming probinsya at maging mukha nito sa darating na patimpalak. Nagsimula na ang halalan para sa magiging reyna ng bansa. Napag-alaman ko na hindi lamang pala sa Pilipinas, kundi maging ang buong Oriental ang iyong sakop. Talagang tanyag na tanyag sa buong Asya ang patimpalak na yon. Sa 12 pahayagan sa buong bansa, ay 5 pahayagan lamang ang mayroong balota. 10 boto kada balota. Ihuhulog mo sa inilaan na kahon ng iyong boto. 1 balota kada pahayagan. Ang pera na manggagaling sa mga pahayagan ay ibibigay sa komite ng pista. Maliban sa pahayagan ay may iilang magazine na naglalaman din ng balota. 10 kaming mga kandidata. Hindi ko kilala o ni minsang nakita ang mga kasama ko sa patimpalak. Basta ang alam ko, lahat sila magaganda, edukada, elegante at alta. Dumaan ang Pasko at nagbagong taon. Palapit na nang papalapit ang pagbubukas ng pista ng Pilipinas. Ako'y nagpunta ng Maynila kasama ang aking mama at mga kapatid upang dalawin ng papa na ilang buwan na rin naming hindi nakasama dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho. Hindi yun ang unang beses na nakatapak ako sa lugar na yun. Ngunit ako'y namamangha pa rin sa magagandang gusali na aking nakikita. Ang sabi nga nila, ang Maynila ang Paris ng Asya. Paris. Ito ang syudad na tinatawag nilang para raw sa mga nagmamahalan. Ako'y napangiti. Pagmamahal, pag-ibig. Sa bahay ng aking ama sa Maynila ako tumutuloy habang hinihintay ang resulta ng botohan. Isang umaga nga ay narinig kong nagtatawanan si papa at ang bisita nito. Lumapit lang ako para bumati bago nagpaalam na magbabasa sa may hardin. Iwan mo muna ako. Salamat. Naging tugon ko sa kasama namin sa bahay. Umupo ako sa bangko sa hardin at nagsimulang magbasa. Nahinto ako nang mapansin kong may mga matang nakamasid sa akin. Sa paglingon ko ngay isang lalaki ang nakita ng aking mga mata. Nakasuot ng Amerikana, may salaming pangbasa ang mga mata. Ito ay may magandang tindig. Tunay na makisig. Sino ka, Ginoo? Paumanhin kong naabala ko ang iyong pagbabasa, Binibini. Magpakilala ka. Juan Antonio Rubio, Binibini. Rubio? Kaano-ano mo ang kausap ng aking papa? Nangiti ito. Yun ang
Aking ama. May magandang ngiti ang binata. Umiwas ako ng tingin. Wala na akong ibang sasabihin. Maiwan na kita, Binibini. Parang gusto kong magprotesta. Hindi kita pinapaalis, Ginoo. Napako ang kanyang titig sa aking mga mata. Ginambala mo na ang aking pagbabasa. Ako'y nawala na ng gana. Paumanhin. Nais kong umiti. Bakit nandito ka, Ginoo? Sinamahan ko ang aking. Ang ibig kong sabihin ay kung bakit ka tumungo rito sa hardin. Ikaw ba'y nababagot pati sa pag-uusap sa loob? Hindi siya nakasagot agad. Tila'y napalanok ito. Nais ko sanang magpakilala sa'yo. Ako'y nakaramdam ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Tila ako'y natutuwa. Kung ganon, nahinto ako saglit. Sasabihin ko ba ang nasa loob ng aking isipan? Magiging taliwas ito sa aking pagkatao kung ako'y tatahimik na lamang. Ngunit kapag ako'y nagsabi ng totoo, tataliwas akong muli sa nakaugalian at baka isipin ng Ginoong ito na ako'y nakikipagmabutihan sa kanya. Nais kong makilala ka rin, Ginoo. Ang lumabas na mga kataga mula sa aking pilyang bibig. Katapusan ng 2 kabanata.